So yun nga po, naghain. 'Di ba? Ang Vice Presidente na ipahinto yung kanyang impeachment. Oh, eto ngayon. Complaint na sinuportahan ng more than Ngayon po, mga kababayan, naniniwala po si Congressman Luistro, mga bossing, na mababasura yung pagpapatigil ni Inday Sara Duterte sa impeachment niya. Bakit to, mga kababayan? Tayo nga lang simpleng mamamayan, no? Nagtatrabaho walang oras kada araw. Tumitingin sa ating mga negosyo, 12 oras. Nag-aalaga ng mga anak natin, maghapon. Pero alam natin na may bigat po itong mga complaint kay Inday Sara Duterte. Alam natin na merong mga sapat na ebidensya dahil tayo mismo testigo doon sa nakita nating pagbabanta. Dahil yung pagbabanta, isa po yan, no? Sa complaint sa ating Vice Presidente. Tayo mismo, mga kababayan. Saksi tayo kung paano nagbabanta ang Vice Presidente sa tatlong individual. Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo. Karamihan o halos majority ba o baka nga lahat na ng Pilipino napanood yung pagbabanta na yun. Yun lang po, mga bossing. Di ba? Kaya, nasasabi nitong mga congressman na to, sa pangunguna po ni Congressman Luistro, na imposible na mapahanto ito. Pakinggan nyo po. Rosalie, bakit kumpiyansa yung House Impeachment Prosecutor na madidismiss yung petisyon kontra impeachment trial ni BP Duterte? aga taliwas sa mga argumentong nakalatag sa unang petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naninindig. Ayan hindi sila stress dyan pero pinapahinto nila. Bakit hindi ituloy tapos ipagtanggol yung sarili? Di ba? Hindi pa stress yan Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dumaan sa proseso at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives ang ika-4 na impeachment complaint na sinuportahan ng more than 1/3 ng House members at bumuo sa 7 articles of impeachment. Ayon sa kongresista na isa sa House Impeachment Prosecutors, walang mali sa ginawang verification sa impeachment complaint. Wala rin anya sa batas na dapat maipaalam sa Vice President bago ihain ang isang impeachment complaint. Sa usapin kita nyo. Panigurado mga kababayan, alam niya mga lawyer yan. May mangilan-ngilan na hindi po mambabatas, pero karamihan dyan, bago isulong yan, alam nila kung ano yung proseso. Naman ng due process, magkakaroon ng pagkakataon si Vice President Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipresenta ang mga ebidensya nito sa mismong impeachment trial na. Dagdag pa nito, hindi totoong hindi napag-aralan ng mga kongresista ang reklamo bago lagdaan ng mga mambabatas. Ay, malabo po yun. Kung yan mga kababayan, ang trabaho nila yan na mismo, tayo pa. Tayo na wala, no? Etong pakikinig sa politika, etong pakikinig sa nangyayari sa ating bansa, kumbaga, sundot-sundot lang tayo kasi busy tayo sa ating mga ginagawa. Pero alam natin, alam natin na talagang malaki ang posibilidad na ma-impeach ang Vice Presidente. Yan pa kaya, na sa araw-araw po, na ginawa ng Diyos, mga kababayan, pag-aaral po dyan sa impeachment ang pinagtutuunan nila ng oras. Di ba? So, yung pagkakasabi ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi si Kibuloy yung tinutukoy ko doon. Sa kanila lang po Diyos. Sa mga DDS lang po Diyos si Kibuloy. No? Na pagka hindi dumaan ka kay Kibuloy, ang kaluluwa mo sa impyerno ang punta. Sila lang yun, hindi tayo kasama doon. Pamilyar umano sila sa mga issue dahil subject matters ang mga ito sa mga pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Luistro. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint
I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na Isa doon, malamang, yun nga, yung video na napanood natin. Ano po, kasama nung mga kausap ni BP Sara, yung mga vloggers nila. Oh, na nagwawala siya. Habang sinasabi, ipapapatay yung 3. ito. Bunsod nito, umaasa ang House Impeachment Prosecutor na i-dismiss ng Supreme Court ang petisyong nais ipahinto ang impeachment trial. Kapag yan, sabi ni Ella Santos, kailangan ituloy ang impeachment ni BP Sara, kung hindi, lalo lang lalaki ang ulo ni BP. Baka mas malala pa po yung mga gawin ng ating Vice Presidente. Ano? Kawawa naman tayo mga simpleng mga Pilipino. Kapag tayo yung gumawa ng mga ganyan, wala. Rehas tayo. Tapos sa Vice Presidente, hindi sapat ang ebidensya. Samantalang tayong mamamayan, kitang-kita na po natin. Yung pag-iwas nila, yung pagbabanta nila ng Vice Presidente, di ba? Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Dapat nga hindi na pinag-aaralan yan. Hindi. Kumbaga, dapat ibig ko sabihin, mga bossing, dapat nga hindi na pinapatagal yan. Kasi talaga namang kitang-kita na po, mga bossing, yung mga ebidensya sa Vice Presidente. Siguro sabihin mo isang araw, sige, pinasa to. Wala, deny na po. Ma'am, pasensya po. Dahil may mga sapat na ebidensya. Samantala, naniniwala naman ang kongresista na dapat umupo at mag-usap-usap na ang mga senador bilang isang collegial body. Ito ay dahil hindi maaaring magdesisyong mag-isa si Senate President Francis Chis Escudero kaugnay ng usapin ng impeachment. With all due respect kay Senate President, kahit siya man po ay mahihirapang mag-decide on his own sapagkat hindi po pwedeng mag-decide mag-isa. He needs to solicit the decision of his fellow senators. So, bagaman may sulat si Senator Pimentel, bagaman meron ng petition for mandamus to compel the Senate to convene as an impeachment court, at the end of the day, it will be the collegial decision of the Senate. Ito mga boss. Kumbaga, sarili kong opinion to. Tingin ko, alam na nila naman yan. Alam na nila na, kumbaga, hindi pa dapat panahon na umpisahan talaga. Siguro, mga boss, eto sa akin lang ho ito. Siguro mga palabas na lang po nila, Congressman Luis Tro. Congresswoman, nakasuporta po ako sa inyo. Kumbaga, eto lang yung basa ko. Tingin ko, alam na po nila yan na hindi dapat mag-umpisa agad-agad Kasi meron pang mga kakamping mga DDS doon sa Senado na kitang-kita naman po natin, mga bossing, na talagang nakapabor na sila. Hindi pa nila nahahawakan yung mga ebidensya, hindi pa nila nakikita o na iimbestigahan, pero nakapabor na po sila kay Vice Presidente. Tingin ko yung mga ganito nila, yung pagpupush nila na ngayon na. Mga ano na lang siguro, yung palabas na lang po yan. No? Pero sabi na nga po ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan, ang umpisa ng paglilitis ay July 21. Yun yung pinakamaaga. Tingin ko po, mga boss, magkakausap na po itong mga to, no? Tapos siguro meron, sabihin mo, minamadali nyo kami, ganito, ganyan. Tapos sasabihin ko na, yung parang gumagawa po, bumubuo ng strategy, di ba? Sabihin nyo, nababagalan kayo, sabihin nyo, natatagalan kayo sa aming Senado. Kunyari, magreklamo kayo. Yan. Pero, sa totoo po, napag-usap-usapan na nila yan. Di ba, mga kababayan? Ay, nako, yung mga DDS naman, tuwan-tuwa kami kasi iuurong ang impeachment. Di ba, yayaning? Yayaning, hindi ka nagsisimba, hindi kita nakikita sa simbahan, ha?
Nagtatago ka yata sa akin, ha? O anyway, mga bossing, iwanan na natin to. Panigurado yan. Yung inihain na pagpapatigil ng Vice Presidente doon sa kanyang impeachment, 100% mga bossing. Ano yan? Basura yan.